Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Mainit-init na balita. Nagpapatupad ngayon ng temporary limited operations ang Light Rail Manila Corporation sa LRT-1. Dahil yan sa inaayos na electrical fault sa pagitan ng Redemptorist Asiana Station at Baclaran Station. Base po sa kanilang customer advisory, mula Hilpuyat Station hanggang Fernando Poe Jr. Station lamang muna ang biyahe ng mga tren. Vice versa po yan. Kasabay niya ng pagsusuri at pagkukumpuni sa iba pang pasilidad para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Wala pang anunsyo kung anong oras may babalik ang full operations. Samantala, balik kulungan ang isang lalaking nahulikam na nagnakaw ng isang motorsiklo sa Quezon City. Ang suspect na umamin sa krimen, kababata pala mismo ng may-ari ng motorsiklo. Balita hatid ni James Agustin. May dalang helmet ang lalaking ito habang naglalakad na makuha sa CCTV sa bahagi ng Barangay Escopa 3 sa Quezon City. Matapos ang ilang minuto, sa isa pang anggulo kita na ang lalaki na nakasakay sa motorsiklo. Ang motorsiklo ninakaw pala niya. Pagsikatan ng araw na madiskubre na may-ari na wala na ang kanyang motor. So nung tinitignan niya na yung motor niya doon sa pinagparadahan niya, nawawala na ito. So kagad niya naman ito na sinumbong sa barangay at inireport. Nang i-review ang CCTV footage, namukhaan ng biktima ang sospek. Nakababata raw niya at dating kapitbahay sa lugar. Sa ikinasang follow-up operation ng pulisya sa San Jose del Monte, Bulacan, namataan ng sospek sa gilid ng kalsada. Inaresto ang 32 anyos sa sospek. Nabawi sa kanyang ninakaw na motorsiklo na tinanggalan na ng plaka at fairings. So, nung na-verify sa CCTV yung itsura ng tao na kumuha ng motor, kaagad-agad na-verify natin na yung sinasabi na suspect ay tigaroon din dati sa lugar na yon. Kaya pamilyar yung mga complainant, mga victim at pati na rin po yung kapulisan natin dun sa tao na yon. Dati nang nakulong ang suspect dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ngayon, sinampahan naman siya ng reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Ninakaw ko po yun. Gawa po ng kahirapan. Ginamit ko lang po yun kasi po gusto ko po umuwi dun sa amin sa Bulacan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, may bagong low pressure area na binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng pag-asa sa dagat sakop ng Bolinao, Pangasinan. Sabi ng pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo, pero asahan daw ang mga pag-ulan. Kabilang po dyan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon Region at sa mga probinsya ng Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Oriental Mindoro at Marinduque. Nakataas po ngayon ang rainfall advisory dito sa NCR. Apektado rin po ang Tarlac, Cavite, Zambales, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan at ilang panig ng Quezon, Bulacan at Rizal. Tatagal ang rainfall advisory hanggang pasado alas 12 ngayong tanghali. Ang LPA naman na nasa Southern Luzon nalusaw na o nag-dissipate na. Ulang dulot naman po yan ng Intertropical Convergence Zone ang aasahan sa ilang bahagi ng Mindanao habang posible ang mga local thunderstorms sa iba pang panig ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong Luzon at Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras. May ulan din po sa ilang panig ng Visayas. Posible ang heavy to intense rains na maaari magdulot ng baha o landslide. Magdamag na nakaranas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Halos mag-zero visibility sa ilang kalsada sa Quezon City kaninang madaling araw, pati na sa ilang kalsada sa Maynila. Kaya ang mga motorista dahan-dahan lang ang pagmamaneho. Ayon sa pag-asa, easterlies ang nagdala ng ulan sa ilang lugar sa NCR. Sa Pantukan, Davao de Oro, nagmistulang ilog ang kalsada na yan. Kasunod ito ng naranasang pag-ulan doon. Naging pahirapan ang biyahe ng mga motorista roon. Pinasok ng baha ang ilang bahay at negosyo. Sa Makilala, Cotabato, pansamantalang stranded ang ilang estudyante sa paaralan dahil sa malakas na ulan kahapon. Sumilong muna sila at nagpatila sa ulan bago umuwi. Nagpaalala ang mga otoridad sa mga nakatira malapit sa ilog na maging alerto.
Binahari ng ilang lugar sa UP Maguindanao del Norte. Apektado ang ilang negosyo sa barangay Nuro Poblacion. Sa kuha ng video, isinalba ang isang refrigerator ng kainan mula sa baha. Kanya-kanyang likas din ng kanilang mga gamit at paninda ang ilang negosyo na binaha. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang gusali ng San Francisco High School sa Quezon City na nasunog bago po magbalik eskwela. Kaya naman kumuha tayo ng detalye sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan? Connie, sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa nasunog na San Francisco High School sa Quezon City, agarang tulong at pagpapalit sa mga nasunog na gamit ang hatid niya sa mga apektado mag-aaral at mga guro. Personal na ininspeksyon ng Pangulong dalawang palapag na school building sa paaralan na natupok ng apoy nitong linggo na umaga, isang araw bagong pasukan. Ang school building na ito ay para sana sa may halos 700 senior high school students ng San Francisco High School. Sa pagsusuri ng DPWH, kailangan ng gibain ang 45 taong gulang na gusali. At ito, itatayong 4 na palapag na gusali na doble ang kapasidad na para sa 1,500 mga mag-aaral. At samantala ilipas sa mag-aaral at sa halip na isang shift lang, ginawang 2 shift ang klase. 6 a.m. hanggang 12:20 p.m. ang morning shift at 12:30 p.m. hanggang 40 p.m. ang afternoon shift. Sa kabila ng nangyaring sunog ay hindi na antala ang pagsisimula ng klase. Ang DepEd agad na nagbigay ng mga mesa at silya at may paunang 10 computer na ibinigay para sa mga guro. At Pangulo naman mismo, nangako ng mga school supplies hindi lang para sa mga mag-aaral, kundi maging para sa mga guro. Samantala, sa isang panayam pagkatapos sa inspeksyon, Connie, ay nagsalita ang Pangulo tungkol sa malalang sitwasyon ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran kung saan libu-libong Pilipino ang naiipit sa gulo. Pinababantayan ng Pangulo ang sitwasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Kinontak na raw ng ang mga Pilipino para sa mga nais ng repatriation. Yun na lang sa ngayon ay pahirapan ang ruta dahil sarado ang mga airport. Pero papunta raw mismo si DMW Secretary Hans sa Jordan para pangasiwaan ito. Ayon naman sa Pangulo, taas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil may ipit ang supply at nakahanda ng mga subsidiya para sa mga pinaka-apektado sakaling pumalo ng husto ang presyo ng petrolyo na may epekto rin sa presyo ng pamasahe at gayon din ng mga pangunahing bilihin. At yan ang latest mula sa Malacanang. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Sa gitna ng palitang atake ng Israel at Iran, 21 Pinoy na nasa official travel ang stranded sa Israel. Ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, 17 sa kanilang LGU officials, habang taga-Department of Agriculture naman ang 4. Inisponsoran ng Israeli government ang pagdalo nila sa isang training doon na nagsimula noong nakarang linggo at magtatapos sana ngayong linggo. Ayon kay Israeli Ambassador Ian Flus, nagbibigay na ng tulong ang Israeli government. Sabi naman ni DI Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nakarating na kagabi sa Jordan ang mga Pilipino. Inaasahang makauwi sila sa Pilipinas sa Sabado ng umaga. Ayon sa ating embahada sa Israel, may mahigit 30,000 Pilipino sa Israel. 7 sa kanila ang nasugatan sa mga airstrike ng Iran habang halos 50 ang nawalan ng tirahan. Huli kamang paglapit ng lalaking yan sa isang nakaparadang tri-bike sa labas ng isang bahay sa Barangay Bonoan, Geset sa Dagupan, Pangasinan. Tila may kinakalikot, yun pala. Ninanakaw na niya ang kargang gasolina ng tri-bike. Ayon sa may-ari ng bahay, nabisto niyang ninanakawan ng gasolina ang tri-bike ng pamangkin niya nang lumabas siya. Tinutukan niya raw ng flashlight ang salarin hanggang nagpambuno sila. Nakatakas ang salarin. May 2 pa raw kasamang lalaki na nakatakbo rin. Ayon sa Barangay Council, may insidente ng paihi ng motorsiklo sa barangay noon. Ngayon na lang ulit umatake ang mga salarin ng mga dayo raw. Inalerto na ang mga barangay tanod para doblehin ang kanilang pag-iikot, lalo na tuwing gabi. Mainit-init na balita tungkol po sa kondisyon ni dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Tagumpay raw ang kanyang appendectomy o pagtatanggal sa appendix sa Philippine General Hospital sa Maynila. Ayon sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, nagpapahinga ngayon ang dating kongresista. Pasado hating gabi kanina nang ilipat si Teves sa PGH para sa kanyang operasyon. Bago dinala sa PGH, isinugod si Teves kahapon sa isang hindi pinangalanang ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Abiso sa mga commuter, posibleng tumaas ng piso ang pasahe sa jeep. Dahil yan sa big-time oil price hike ngayong linggo
na maaari umanong masundan dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. May mga petisyon ang nakahain sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukol sa taas pasahe. Ayon sa LTFRB, piso across the board lang ang maibibigay nila para hindi mabigat sa mga consumer. Posible rin daw nilang pagbigyan ng fair hike petition para sa mga provincial buses pero wala pang nakukuhang computation ng ahensya. Samantala, nakahanda na ang gobyerno na magpalabas ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga PUV, taxi, ride-hailing services at delivery platform sa buong bansa sakaling tumaas pa ang presyo ng langis. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagkapasa sa mata ang isang grade 7 student sa Mangaldan, Pangasinan matapos umanong mabuli sa loob ng classroom. Chris, anong nangyari? Connie, nagsimula raw yan sa biruan at tuksuhan noong unang araw ng pasukan nitong Lunes. Hanggang sa tumawag daw ang kaklase ng biktima ng iba pang kaibigan mula sa kabilang seksyon. Isa sa kanilang sumuntok daw sa biktima sa loob ng classroom. Wala noon ang teacher dahil break time. Ipinatawag na ng paaralan ang mga magulang ng sangkot sa umano'y pananakit pero tumanggi silang humarap sa kamera. Anila handa silang ilipan sa ibang paaralan ang mga anak kung kinakailangan. Ipapa-counseling din ang biktima na ayon sa kanyang ina ay natatakot ng pumasok sa eskwelahan. Nasunog naman ang isang sidecar na motorsiklo sa gitna ng isang kalsada sa Sorsogon City. Sa video nakuha ng isang motorista, kita ang nasusunog na motorsiklo sa intersection ng Diversion Road sa Barangay Bibingkahan. Ayon sa investigasyon, huminto ang motorsiklo sa intersection. Nang paandari ng rider, doon na nagsimula ang apoy hanggang sa tuluyang lamunin nito ang sasakyan. Ligtas naman ng rider na nakaalis bago lumaki ang apoy. Napula ang sunog matapos rumesponde ang mga otoridad. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng pagliyab ng motorsiklo. Arestado sa Marikina ang isang nagbebenta umano ng iligal na droga. Ang suspect iginiit na sa korte na lang magpapaliwanag. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa loobang bahay na ito sa barangay ng Camarines City, naaresto ng mga pulis ang isang lalaking tulak umano ng iligal na droga. Nabilhan siya ng operatiba na nagpanggap na buyer mag-aalas 11 ng gabi nitong Lunes. Ay naaresto ko sa salang pag-iingat at pagbebenta ng iligal na droga. May karapatan kang manahimik. Sa investigasyon ng pulisya, sa Cavite nanggagaling ang supply ng droga ng high-value target na residente ng San Mateo, Rizal. Nakumpiska sa sospek ang 13 pakete o 295 grams ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Yung sospek, yung mga droga niya ay binibenta o kinakalat, hindi lang dito sa ating EOR sa Marikina, kundi maging sa mga karatig bayan, kagaya ng San Mateo at Antipolo, Rizal. Ang 32 anyos na sospek sa korte na lang daw magpapaliwanag. Yung pong nakuha pong droga sa inyo po ba yun? No comment po. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang sospek dahil din sa droga noong 2020 at 2022. Dahil ito ay newly listed SBI, titingnan namin yung sa baba, sinong mga mga courier or sino mga kasabwat niya. Titingnan namin kung mayroon pa siyang grupo o involvement na iba. Reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isasampa sa sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 Police Provincial Director ang aalisin sa pwesto dahil bigo umanong maipatupad ang 5-minute response policy sa mga emergency. Idineklara ni PNP Chief Nicolas Torre III na bakante ang 2 posisyon. Pipili raw muna sila ng kapalit bago tuluyang tanggalin ang 2 Provincial Police Director. Bago yan, tinanggal din sa pwesto ang mga police chief sa 8 lungsod sa Metro Manila dahil hindi rin nakasunod sa 5-minute emergency response policy. Sa viral video, makikita ang pagtalon ng lalaking yan mula sa bakod ng isang bahay sa Barangay Bangkal sa Lapu-Lapu, Cebu. Dahan-dahan siya naglakad at nagmasid hanggang makapasok sa loob ng bahay. Una niyang pinasok ang kusina at saka dumiretso sa sala. Ayon sa may-ari ng bahay, natangay ng suspect ang isang cellphone at pares ng sapatos.
Naaresto na ang 34 anyos na suspect sa Barangay Poblasyon matapos makuhanan ng armas. Inamin niyang siya ang lalaking nakuhanan ng CCTV camera noong June 10. Humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang nagawa. Paliwanag ng lalaki, may plano siyang sumuko sa mga otoridad nang mag-viral ang video pero nag-alangan para sa kanyang kaligtasan. Desidido ang biktima na ituloy ang reklamo laban sa kanya. Nakahanda raw ang gobyerno ng Pilipinas na tumulong sakaling formal na ireklamo ang nasa likod ng pagkamatay ng isang OFW sa Saudi Arabia. Ang biktima unang napaulat na nawawala. Balitang hatid ni Jonathan Andal, exclusive. Noong June 11 pa, hinahanap sa Riyadh, Saudi Arabia ang 30 anyos na OFW si Juljiri Agong. Pero makalipas ang 4 na araw, natagpuan siyang patay na. Gin-hold up daw, tapos pinapunta sa disyerto. So, tapos isang kwento, nasagasaan lang daw, hindi daw gin-hold up. Sabi ko, pag hindi hin-hold up, nasaan yung gamit niya? Cellphone niya, pera niya, at saka ginto na ipapadala sana sa nanay niya. Pero hindi raw hinold up si Agong batay sa report ng Saudi authorities na ipinasa sa Pilipinas. Na-hit and run siya ng kotse, no? So, and that caused fatal injuries. Yung reported incident is June 11, approximately around 12:31 p.m. habang tumatawid sa King Salman eastbound road at a non-designated pedestrian crossing. So, yun ang natanggap namin. And siguro sa ngayon hindi ko muna bibigay yung detalye, but the vehicle was identified, the plate number was identified, including the concerned driver of the vehicle. Sisikapin daw ng OWA na makakuha ng kopya ng CCTV ng insidente. Meron din daw silang abogado sa Riyadh na tutulong sa kaso. Hustisya lang po. Yan lang po yung paniwagan namin. Hindi pwedeng maging kwento lang na walang hustisya. Marami pa po tayong mga kababayan doon. Pag hindi po ito inaksyonan, sigurado may susunod pa. We stand ready to pursue yung kaso and makamit yung hustisya. The Saudi police are investigating the case if there's possible foul play. Panganay sa magkakapatid si Agong, taga-Hulo, Sulu. Kalahating taon pa lang siya sa Riyadh bilang office and facility cleaning laborer. Sa ngayon, ang desisyon daw ng pamilya, doon na sa Riyadh ilibing si Agong alinsunod sa tradisyon ng mga Muslim. Nangako naman ang gobyerno ng tulong, kabilang na ang financial assistance mula sa OWA at DMW. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nahuli kamang tangkang pamamaril sa isang councilor-elect sa Hagonoy, Davao del Sur. Cecil, kumusta ang biktima? Rafi, ligtas ang biktima matapos hindi umano pumutok ang baril ng gunman. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagdating ng isang motorsiklo sa kalsadang sakop ng Barangay Poblasyon nitong linggo ng hapon. Makikita ang pagmamadali ng angkas sa motorsiklo na tila may kinukuha sa bag niya. Sa kanya hinabol ang isa pang lalaki na nanggaling naman sa gilid ng sasakyan. Nakapasok ang hinabol na lalaki sa loob ng barangay hall. Dali-dali namang tumakas ang sospek. Ang hinabol na lalaki, si Councilor-elect Melvin Ordanesa. Kinumpirma ng pulisya na posibleng target si Ordanesa ng pamamaril. Hindi lang daw pumutok ang baril na pinaniniwala ang nakatago sa pink na bag. Sa kanyang social media post, sinabi ni Ordanesa na pangalawang buhay na niya ito at wala raw siyang kaaway. Ayon sa pulisya, wala rin silang natanggap na report na banta sa buhay ni Ordanesa. Sa ngayon, ipapa-enhance muna nila ang CCTV footage para malaman kung sino ang mga salarin. Ng pagbabalik. Samantala, may nabistong mga umano'y smuggled na sibuyas ang Department of Agriculture sa Paco Market sa Maynila. Kuha tayo ng detalye sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, 4 na pwesto sa Paco Market sa Maynila ang hinihinalang nagbebenta ng smuggled na sibuyas. Malalaki at mahikinis ang balat nito kumpara sa lokal na sibuyas. Ayon sa Department of Agriculture, dadaan daw ito sa pagsusuri para malaman kung ligtas pa bang kainin.
Iimbestigahan din daw ito at papadalhan daw ng show cause order ang mga nagtitinda. Paliwanag ng mga nagtitinda, hinango lang daw nila ito at hindi nila alam na smuggled ang mga produkto. Ang iba namang namimili, nagulat na malamang smuggled kaya hindi na raw muna sila bibili sa susunod. Samantala, naglalaro naman sa 380 hanggang 430 pesos ang kada kilo ng baboy sa Paco Market. Ayon sa DA, mas mababa pa raw ito kumpara sa ibang pamilihan na umaabot sa 490 pesos ang kilo ng baboy. Gayunpaman, magtatakda ng MSRP sa imported na baboy o frozen pork. Kapag ginawa raw ito, makikita ng mga nagbebenta ng sariwang baboy na ibabari ng kanilang presyo. Pag-uusapan pa raw kung magkano ang itatakdang SRP. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Hindi nagpatinag si Senador Bato de la Rosa sa mga kumukondina sa kanyang shinare na video ng mga estudyante na tutol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang video nilikha gamit ang artificial intelligence. Narito po ang aking report. Umani ng samot-saring reaksyon nang i-repost ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang personal na Facebook page ang AI-generated video na ito na nagpapakita ng dalawang estudyanteng tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador sa pag-share niya ng video, buti para ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Sabay banat na dapat makinig ang mga yelo o dilawan at mga komunista. This is obviously politically motivated. They want justice, but their justice is selective. Noong nakaraang linggo, si Senador de la Rosa ang nagsusulong ng pagpapadismiss sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Ayon sa isang eksperto, bagamat maganda ang pagkakagawa sa AI video, halatang deepfake ito. Kunyari, yung mga tricycle, hindi siya Philippine tricycle eh. Philippine yung mga tuk-tuk sa Thailand eh. Yung audio track, dire-diretso. Pero yung video, putol-putol. Pansin mo? Parang isang tao lang yung nagsasalita. Kung iso-zoom din sa logo ng uniforme ng estudyante, gibberish o wala itong ibig sabihin. Tila wala ring maintindihan sa mga nakasulat sa mga karatula sa paligid. Pero dahil pagaling pa ng pagaling ang AI sa huli, sa mensahe pa rin daw mabubuko kung deepfake ang isang video o hindi. Mabilis ring itinama ng mga netizen na AI-generated ang video at hindi ito totoo. Pero sa isang hiwalay na post, sinabi ni De La Rosa na wala siyang pakialam kung AI ito. Ang mahalagaan niya, ang mismong mensahe. At kahit flag na bilang false information ang kanyang nirepost, patuloy itong ipinagtanggol ng senador sa comment section ng kanyang post. Maaring delikado umano ang ganitong reaksyon ng senador ayon sa isang AI expert. The proper thing to do would be to own up. Pero ang dating parang nag-double down pa eh. It doesn't matter kung AI yan or hindi. The importante is the message. So talagang dinouble down pa niya na ito talaga yung message na gusto niya. So I feel that can be dangerous if people are not critical about the message. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang senador pero ayon sa kanyang staff, ayaw muna niyang magbigay ng panayam. Ang Vice Presidente, ipinagtanggol ang kanyang kaalyado. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media, I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Pero ang Malacanang sinabing nakakawala ng tiwala ang aksyon ni Senador De La Rosa. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Aminado ang mga eksperto, darating ang panahon, hindi na natin malalaman kung AI-generated ang isang video o litrato. Kaya mahalaga raw na i-develop ang ating kritikal na pag-iisip dahil sa huli, nasa atin ang pagpapasya kung maniniwala tayo sa ating mga nakikita sa social media. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Wednesday mga mare at pare! Tuloy pa rin ang skills training ng Top 20 ng Sparkle Campus Cutie.
Palaban at top of the industry ang naging mentors nila. Hinubog ang skills nila sa public relations kasama ang King of Talk himself na si Tito Boy Abunda. Sumalang din sila sa workshop with acting queen mentor na si Ana Feleo at comedy workshop kasama ang kapuso actor-comedian na si Paulo Contis. Saksi ang inyong kumare sa pinagdaanan nilang sketches para mahubog ang kanilang humor at wit. Para full package ang susunod na campus crush ng bayan, nagkaroon din sila ng modeling, grooming, dancing at voice lessons. Subaybayan ang journey nila sa YouTube at Facebook page ng Sparkle GMA Artist Center. Misinformation, disinformation at malinformation. Yan ang paglalarawan ng Philippine Navy sa pahayag ng China na sinabayan ng kanilang Navy and Joint Patrol ng Philippine Navy at Japanese Maritime Self-Defense Force sa West Philippine Sea. Gate ng Philippine Navy, walang coordinated patrols ng China ang namataan. Bumuntot lang daw ang Jiangkai-class frigate ng China sa mga barko ng Pilipinas at Japan. Habang nasa Sabina Shoal at Bao de Masinloc daw ang mga dati ng karaniwang dami ng Chinese Coast Guard vessel. The Philippine Navy did not monitor any coordinated air and maritime patrols in our maritime zones. Reports like this are mere attempts at misinformation, disinformation, and malinformation to shape the internal and domestic narrative of the Chinese Communist Party's illegal claims in our maritime domain. Ibinahagi sa inyong mare ng ilang cast members ng revenge drama series na Beauty Empire ang insights tungkol sa kanilang role na relate sila in real life. May mga times na mapapagod ka eh. Kasi no matter how much you plan to do something, ganyan. And sobrang hirap nun para makuha. Mapapagod ka talaga. So, pamilya talaga yung pagkukunan mo ng lakas. Sila talaga yung magiging inspirasyon mo. There is a side of me that is sweet. But, syempre palaban po tayo dapat sa buhay. And dun din naman ako nakaka-relate sa karakter ni Shari. May mga layers si Velma na I can relate to. Like, gagawin mong lahat para sa pamilya mo, gagawin mong lahat para sa pag-ibig. Pag-asawa mo na. Pag boyfriend, medyo mag-iwan ka para sa sarili mo. Kinukot siya. Nitong Lunes, nagsimula na ang pinakamagandang laban na napapanood na sa streaming platform na View Philippines, ang Beauty Empire. Si Barbie ang gumaganap na Noreen Alfonso, si Kailin Alcantara naman si Shari De Jesus, at si Rufa Gutierrez naman ang gumaganap na si Velma Imperial. Sa July 7, mapapanood naman sa GMA ang Beauty Empire. Present din sa MediaCon ng Beauty Empire ang ilang cast gaya ni Sam Concepcion, Che Bomin, Sid Lucero, Chai Fonacher, Isay Alvarez, Gabi Padilla at marami pang iba. Full force rin ang support ng executives ng GMA, Creation Studios at View Philippines. Update po tayo sa panibagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Honey, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Saan-saan nga ho ba magpapaulan itong bagong low pressure area natin? Tama, Honey, no? May na-monitor nga tayong bagong low pressure area at kanina alas 8 ng umaga ay nandito sa may coastal waters ng Pangasinan area at inaasahan na magdudulot ito ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dito sa Metro Manila, sa Central Luzon, sa lalawigan ng Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Calabarzon, Oriental Mindoro at Marinduque dahil nga dito sa trough ng low pressure area na to. Malakas ho ba ito o talaga hong pabugso-bugso lamang? Well, sa ngayon, Connie, no, maliit naman ang chance maging bagyo nito pero kung makikita nga natin sa ating pinaka-latest satellite imagery ay talagang yung makakapal na ulap nito ay tumatama dito nga sa kanluran or nakararaming bahagi ng Central and Southern Luzon area. Kaya sana mga kababayan natin yung mga pagbugso-bugsong ulan ngayong araw, hindi lamang sa Metro Manila, kundi doon nga sa mga nabanggit nating mga karatig lalawigan. Ano hong ibig sabihin kapag mabilis na nalulusaw yung LPA pero agad ding nagkakaroon ng panibagong LPA sa loob pa rin ho ng ating Philippine Area of Responsibility? Well, Connie, kasi yung minonitor natin during the last 24 hours ay
nandito na sa may bandang Southern Luzon area. No? So, yung previous LPA na binabantayan natin, nagkaroon ng interaction with the land mass, nabasag yung kanyang sirkulasyon, yung organization nito, yung kaulapan nga nito na hindi pa ganun ka-organize, dahil nga nagkaroon ng interaction sa mga land mass ay tuluyan ng nalusaw o nag-dissipate. Subalit, may mga kaulapan dito nga sa West Philippine Sea, sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon area, na dahan-dahan naman nag-consolidate at nabuo, at ito nga yung panibagong low pressure na binabantayan natin sa ngayon. Bagamat sabi nyo nga kanina, maliit yung chance na maging bagyo nito. Pero normal ba na nasa kalagitnaan na ho tayo ng taon pero parang wala pang mga bagyo, no? Maliban sa Auring na dumaan po sa ating Philippine Area of Responsibility? Ano ho ba ang nakikita nating paliwanag dyan? Yes, Connie. From time to time, nangyayari dito sa atin na bagamat nasa neutral climate condition tayo, minsan, latter part of the second half, nagsisimula yung panahon ng bagyoan dito sa ating bansa. So, nangyayari ito occasionally, normal po ito, subalit, ito nga, pag nagkaroon naman tayo ng mga bagyo, posibleng sunod-sunod naman yung mararanasan natin. Kaya sa mga kababayan po natin, dapat continuous monitoring sa mga pinapalabas na anunsyo ng Pag-asa regarding mga potential na bagyo or maging mga regular weather system na pwedeng magdulot nga ng mapag-ulan, lalo na ngayong panahon ng pasukan. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi dito sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po at magandang umaga. Yan po naman si Pag-asa. Update po tayo sa panibagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Saan-saan nga ho ba magpapaulan itong bagong low pressure area natin? Tama, Connie, no? May na-monitor nga tayong bagong low pressure area at kanina alas 8 ng umaga ay nandito sa may coastal waters ng Pangasinan area at inaasahan na magdudulot ito ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dito sa Metro Manila, sa Central Luzon, sa lalawigan ng Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Calabarzon, Oriental Mindoro at Marinduque dahil nga dito sa trough ng low pressure area na to. Malakas ho ba ito o talaga hong pabugso-bugso lamang? Well, sa ngayon, Connie, no, maliit naman ang chance maging bagyo nito, pero kung makikita nga natin sa ating pinaka-latest satellite imagery, ay talagang yung makakapal na ulap nito ay tumatama dito nga sa kanluran or nakararaming bahagi ng Central and Southern Luzon area. Kaya sana mga kababayan natin yung mga pagbugso-bugsong ulan ngayong araw, hindi lamang sa Metro Manila, kundi doon nga sa mga nabanggit nating mga karatig lalawigan. Ano hong ibig sabihin kapag mabilis na nalulusaw yung LPA pero agad ding nagkakaroon ng panibagong LPA sa loob pa rin ho ng ating Philippine Area of Responsibility? Well, Connie, kasi yung minonitor natin during the last 24 hours ay nandito na sa may bandang Southern Luzon area. No? So, yung previous LPA na binabantayan natin, nagkaroon ng interaction with the land mass, nabasag yung kanyang sirkulasyon, yung organization nito, yung kaulapan nga nito na hindi pa ganun ka-organize, dahil nga nagkaroon ng interaction sa mga land mass ay tuluyan ng nalusaw o nag-dissipate. Subalit, may mga kaulapan dito nga sa West Philippine Sea, sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon area na dahan-dahan naman nag-consolidate at nabuo, at ito nga yung panibagong low pressure na binabantayan natin sa ngayon. Bagamat sabi nyo nga kanina, maliit yung chance na maging bagyo nito. Pero normal ba na nasa kalagitnaan na ho tayo ng taon pero parang wala pang mga bagyo, no? Maliban sa Auring na dumaan po sa ating Philippine Area of Responsibility? Ano ho ba ang nakikita nating paliwanag dyan? Yes, Connie. From time to time, nangyayari dito sa atin na bagamat nasa neutral climate condition tayo, minsan, latter part of the second half, nagsisimula yung panahon ng bagyoan dito sa ating bansa. So, nangyayari ito occasionally, normal po ito, subalit, ito nga, pag nagkaroon naman tayo ng mga bagyo, posibleng sunod-sunod naman yung mararanasan natin. Kaya sa mga kababayan po natin, dapat continuous monitoring sa mga pinapalabas na anunsyo ng Pag-asa regarding mga potential na bagyo or maging mga regular weather system na pwedeng magdulot nga ng mapag-ulan, lalo na ngayong panahon ng pasukan. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi dito sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po at magandang umaga. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Ito ang GMA Regional TV News. Sa gitna ng pagbabalik eskwela, doble ingat ang ginagawa ng mga estudyante at guro ng Buhisan Elementary School dito sa Cebu City. Nakitaan kasi ng mga opisyal ng CDRRMO ng malalaking bitak ang opisina, classroom at lupa ng eskwelahan. May posibilidad ding gumalaw ang lupang kinatitirikan ng paaralan.
Ayon sa punong guro ng eskwelahan, gustuhin man nilang lumipat, wala silang malilipatan. Kaya tuloy pa rin ang pagbubukas ng klase roon nitong Lunes. Handa naman daw silang magpatupad ng modular distance learning sa tuwing masama ang panahon. Sa ngayon, nasa mahigit 700 elementary students ang enrolled at mahigit 300 high school students naman ang gumagamit ng paaralan para sa night classes. Ayon naman sa Cebu City Hall, may lupa ng paglilipatan sa apektadong paaralan pero may mga proseso pa raw na kailangang gawin. Nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd Region 7 sa LGU para mahanapan ng agarang solusyon ang problema. Samantala tuwing tag-ulan, masarap talagang humigop-higop ng sabaw. At kapag sinabing Lipa Batangas, alae, lomi na ang pambato. Yan nga ang ibinida sa isang eating competition doon. 12 empleyado ng City Hall ang kumasa sa Extra Yummy Challenge. 6 sa men's category at 6 sa women's. Para tanghalin na Lomi King and Queen, isa lang naman ang dapat gawin. Maging pinakamabilis na magsimot sarap ng isang mangkok ng mainit, kompletos recados at OG na Lomi Batangas. Bahagi ang contest ng pagdiriwang ng 78th Cityhood Anniversary ng Lipa. Kalusugan ng mga estudyante ang isa sa mga tinututukan daw ng Department of Education para tugunan ang learning crisis sa bansa. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki. Magkasama ang DepEd at DOH ngayong umaga para ilunsad itong PhilHealth Konsulta dito sa Esteban Elementary School dito sa May Quezon City. Dito ay pinagrehistro na yung mga magulang para maka-avail sila nitong PhilHealth Konsulta package. Ito yung medical consultation at laboratory tests na sagot ng PhilHealth sa mga participating health facilities. Ang tanging requirement lamang dito, Rafi, ay magparehistro. Ang kalusugan daw kasi ng mga estudyante may kinalaman sa kanilang learning. Kaya in fact, pagkatapos silang magparehistro sa PhilHealth, meron na ring available dito ngayon sa Esteban Abada Elementary School na magpakonsulta sa doktor, pati mga laboratory tests. Aminado naman ang DepEd, Rafi, na may learning crisis sa Pilipinas kung saan hindi raw angkop sa kanilang grade level ang pagbasa at pagbilang. Reaksyon ito ni DepEd Secretary Sonny Angara sa assessment ng UNICEF na may learning crisis sa bansa. Sa assessment ng UNICEF, lumala ito noong COVID pandemic. Tiniyak ni Angara na may mga ginagawang hakbang ang DepEd to address this at ito raw ang isa sa kanilang tututukan sa natitirang 3 taon ng Marcos administration. So sabi naman sa atin dito ng principal ng Esteban Abada ay sa paaralan nila napababa naman nila yung bilang ng mga learning difficulty dahil nag one-on-one session, ito yung intervention na kanilang ginawa. Sa loob ng 1 taon ay nagkaroon ng one-on-one session yung mga teacher at mga bata post-pandemic. So ang problema raw ngayon, sabi sa atin ng principal ng paaralang ito ay gadgets. Bumabagal yung learning ng mga bata dahil sa pagtutok nila sa kanilang mga gadgets. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Abisala mga Encantadix! Finally, ay nasagot kagabi kung bakit mapupunta sa mundo ng mga tao si Danaya Sanya Lopez. Ihanda ang aking tagapagmana? Hindi ba't inihanda ko na nga si Gaia? Sundin niyo ang aking utos! Wala ni isa sa inyo ang may karapatan mga tuwiran sa akin. Ipinakilala na si Hara Cassandra ng Lireo played by Michelle D. Gusto ni Cassandra na magtungo ang pamilya ni Danaya sa mundo ng mga tao. Kasunod ito ng pag-uusap ni Cassandra at Cassiopeia played by Solen Husaf tungkol sa kapalaran ng anak ni Danaya. Maagang masasawi si Gaia played by Cassie Lavarias. Sa kanyang mata makikita ng sinaunang reyna na si Tera played by Bianca Umali ang bagong tagapagligtas at tunay na magmamana ng brilyante ng lupa. Ni-reveal din sa episode na si PBB, celebrity collab housemate Mika Salamanca ay si Anaka, ang alagang kwago ni Kera Mitena, played by Rian Ramos.
Ipinasilip naman ng ilang cast members ang kanilang behind the scenes sa set ng Sangre. Kabilang dyan sina Alena Gabi Garcia at Pirena Glyza de Castro. Enjoy sa pagbabalik taping si Solen na may BTS sa kanyang hardin. May pa-BTS din si Bianca Manalo as Olgana sa Mineave. Subaybayan ang Encantadia Chronicles Sangre tuwing alas 8 ng gabi pagkatapos ng 24 oras sa GMA Prime. Nakataas po ngayon ang rainfall advisory sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado po ang Tarlac, Pampanga, Bulacan, Laguna, Bataan at sa ilang panig ng Zambales, Nueva Ecija at Quezon. Ang maulang panahon sa mga nasabing lugar ay epekto ng low pressure area o ng bagong low pressure area malapit po sa Pangasinan. Tatagal ang rainfall advisory hanggang alas 2 mamayang hapon.